Greetings, ako po si Aaron John Lambang. Ito po ang aking daily devotion para sa araw na ito. Ito po ay nakabati po sa video series ni Pastor Russell Ocampo na 365 Daily Devotion. At ang paksa na tatalakayin natin po para sa araw na ito ay Vision unites us around Christ's mission. Ang scripture ay Matthew chapter 28 o kapitulo 28 at 18 hanggang 20. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So, tignan natin mga katuturan. Ang una, Christ's vision is to transform the nation. So, kailangan mo natin alamin yung vision ni Christ, no? Ano ba yung Great Commission? Yung Great Commission, lahat ng mga nation sa mundo, lahat ng tao, lahat ng ethnicity, lahat ng race sa mundo ay mapapasailalim sa kaharian ni Kristo, mapapasailalim sa sovereignty ni Kristo. Kumbaga, everyone will be under Christ, everyone will be under Christ's sovereignty, everyone will be guided by Him, everyone is in service to Him. So, sa ganito, makikita natin na Christ's vision is to transform the nations, no? Yung baguhin lahat ng bansa sa noon, kung ang patakaran o kung sinusunod nila ang si Satanas or they're under Satan, yung mangyayari ngayon is yung authority lahat mapupunta sa Panginoon, no? So, isipin natin yun sa isang bagay na kung may matinong mayor o kung may matinong leader, lahat ng ginagawa niya o lahat ng napasailalim sa kanya ay magiging matino rin, no? So, isipin natin kung may matinong police chief, kung may matinong police mayor, lahat ng ginagawa nila ay matino. Kung sila ay matino, ang ginagawa nila ay matino, ang pinapakita nila ay matino, edi dapat lahat ng nasa ilalim nila, sumasa ilalim o hinaalagaan nila ay matino rin. What more pa kaya kung si Jesucristo? Si Jesucristo naman ay ang may-ari at may otoridad sa buong mundo. So definitely, magbabago yung mga nation, magbabago yung mundo kung saan lahat tayo ay napasailalim sa kanyang kaharian, napasailalim sa kanyang otoridad. Sunod, Christ's vision is the mission of all disciples. So bilang mananampalataya at mga nag-accept kay Kristo na bilang ating mga tagapagligtas, ating nanamatay sa cross ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli. At tutuloy tayong binabago ng Espiritu Santo. Tayo ay may obligasyon, tayo ay may responsibilidad na tulungan mag-contribute sa vision ni Kristo. You know? So, ito yung mission of all the disciples na hindi lang tayo basta-basta nabubuhay na basta in-accept natin mag-isa. Na meron tayong active na pagpapakilala, active na pagpapalaganap ng ebanghelyo, active na pagpapalaganap ng ginawa ni Kristo para sa atin, active na pagpapalaganap, active na pag-spread ng reign or sovereignty ng Diyos. Sunod, Christ's vision is destined for victory. Dapat tignan natin yung otoridad, no, ni Jesucristo. So ayon na sa verse na all authority in heaven and on earth has been given to me. So lahat ng authority sa buong mundo at sa kaharian ng heaven, basically all of existence, no? Isipin natin yun na all of existence is under God's authority, under Christ's authority. So kung ano man, at alam rin natin kung ano man ang maging desisyon ng Panginoon, yun ang matutuloy. Walang makakahadlang nun. Kahit sino man pa yun, kahit ano man pa yun, kahit anong sitwasyon pa yun. Mangyayari yan at walang makakapigil. So Christ's vision is destined for victory as the one who has all authority, all power. Kung ano man ang sabihin niya, kung ano man ang sinabi niyang mangyayari, ano ang ma-prophesy niya, yun ang mangyayari. So Christ's vision is destined for victory. So yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.